Isa pa, si Attorney Baligod, mga kababayan. Siya ba yung naka-experience sa mga nangyari? Bakit siya ang spokesperson ng 18 Marines? Kasi ang alam ko doon sa abogado, technically mga kababayan, kasi nanonood tayo lagi ng Quadcom, nanonood tayo ng mga hearing sa House, ang abogado ay limited lamang po na magsalita hinggil po sa rights mga kababayan ng kanilang mga kliyente. Dahil wala naman silang personal knowledge doon sa mga nangyari, yung mga nasaksihan ng mga kliyente nila. The mere fact na sila po ang nagsasalita, it appears mga kababayan na parang sila talaga yung gumagawa ng script. Well, in fact, dito binalikan ko yung isang pahayag, mga ka-GPnatics, nitong si Attorney Levy Baligod na nasupalpal siya dito kay Ted Pailon. Pakinggan natin ito. Dati pa to mga kababayan hinggil ito yung kay De Lima. Tingnan nyo kung paano niya po isinama si De Lima doon sa listahan. Pero assumption lang niya yon. Pero isinama niya si De Lima. Kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Leila De Lima. Ngayon po'y kinatawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po'y sinasabi din na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, De Lima. Alright, opo. Sabi ho dito, Leila De Lima, mali-maletang pera. Kaninyo po, hindi kasama si De Lima sa mali-maletang pera. And bakit po siya hatiran ng pera? Guys, padagdagan ng like natin. Na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang De Lima. Dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yon, no, on my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Leila De Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. Okay, so mga kababayan, maliwanag yung sinabi niya. Nung una mga kababayan, etong si Leila De Lima, ang impression nila ay nakikita nila na nakikipag-meeting sa ICC. I still remember yung tatlong pagdinig sa Quadcom ay dumalo si De Lima. Ang pinag-uusapan doon mga kababayan, hinggil doon sa biktima ng EJK. Tama? Kasi kasama doon yung pagtatanim ng ebidensya laban sa kanya. Ngayon, mga ka-GPnatics, sabi niya, maaring yan ay error ko na isinama ko siya doon sa listahan ng mga kongresista. Mali niya yon, mga kababayan. Tapos sinabi niya ay maaring sa impression namin ay nakakatanggap din siya ng mali-maletang pera. Dahil kapag pumunta siya sa meeting, mga kababayan, ay may dala na siyang sobre. Or tawag dito, hindi pala sobre yung sinabi. Ang binabanggit ay paper bag. 'Di ba? So mga kababayan, impression lang nila yun. Hindi po mga kababayan, nakita nila na ito po ay talagang laman ay pera. 'Di ba? Maaring ganun eh. Pero sabihin natin kunwari, for the sake of argument, sabihin natin totoo na ito po pag alis sa meeting, merong hawak na
paper bag, mga kababayan, or sobre, sabihin natin, ang tanong, sa legal aspect, meron bang pananagutan? May kasalanan ba si Laila de Lima at that time? 2024 to. Diba? 2024. So sa akin, mga kababayan, wala akong nakikitang mali. Kunwari lang to for the sake of argument. Kasi sinasabi nila, they have the impression na tumatanggap din ito ng pera kasi nakikita nila yung paper bag. 'Di ba? Nabitbit ni Laila de Lima after the meeting. Pero kung legal aspect ang pag-uusapan, si Laila de Lima, mga kababayan, ay hindi liable. Wala siyang pananagutan sa batas. Unang-una, hindi pa siya, nung panahon na yon, hindi po siya umahawak ng pwesto sa gobyerno. 'Di ba? Ano pa, mga ka-GP Natics? Oo, GP. Sabihin natin na wala siya sa gobyerno. Paano yung pera sa kanya? Kung ito ay nanggaling sa flood control. Kung itong pera na to ay nanggaling sa nakaw. Or nanggaling doon sa kickback ng pagnanakaw nila Martin at ni Saldi. So it's up to you, mga kababayan, it's for you na patunayan yung bagay na yan. Kasi kung ito ay perception, assumption, di ba? Wala yan, mga kababayan. Kasi sabi nga ng korte, pag ito ay mas mataas pang percentage ng ito po ay nasa isip mo lamang kaysa po doon sa realidad, ibig sabihin, mababa ang porsyento na manalo ka. Aray ko! Diba? Napansin nyo yung kay Bato, mga kababayan? Yung kanilang sagot na siya po ay dapat bigyan ng temporary restraining order kasi nga daw yung kanyang kalayaan ay mga kababayan nasasabit. 'Di ba? Yung due process daw nawawala. Pero sabi ng Korte Suprema, sa isip mo lang 'yan. Imagination mo lang 'yan. Kasi sabihin mo na yung kalayaan mo, nangihingi ka ng due process, pero na binibigyan ka ng due process, hindi mo naman sinusunod, tumakas ka sa batas. Tapos yung sinasabi mo na ang kalayaan mo ay tinatanggal. Bakit ka malayang nakapasok, malaya kang nakapagboto, malaya kang nakaalis, walang pumigil sa iyo. 'Di ba? Ang realidad dito, mga kababayan, 'di ba? Ang realidad dito ay hindi nila napatunayan na ito ay laman ay pera. Under the impression lang daw eh. Pag sinabing under the impression, hindi mo talaga nakita. 'Di ba? At sinabi rin nung Marin, mga kababayan, ka-GP Natics na, sabi niya, lapses po namin yan. 'Di ba? Kasi nung una, nakikita namin siya, pero nung nakita na namin si Baligod, ay sinama na siya kasi kongresista na siya. Aray ko! Parang si Baligod lang ang gumawa talaga nun. 'Di ba? Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part, kasi kayo po ang nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang De Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo false is in uno, false is in omnibus. So paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Okay, tama yon, mga kababayan. Kasi bilang isang tawag dito, bilang isang abogado, 'di ba, mga kababayan, officer of the court, dapat may due diligence kang ginagawa dito eh. 'Di ba? Ang isang pagkakamali, mga kababayan, can convert
ito a big mistake. 'Di ba? Alam natin na maaring mapahamak ang isang tao. So, sinabi ni Ted Filon, parang ikaw lang ang nag-decide on your own to tawag dito mga kababayan, i-enlist, 'di ba? Isama sa listahan etong si Laila de Lima doon sa mga kongresista. Error mo 'yan on your part. Sabi din kahapon, lapses namin 'yan. Falsis in uno, falsis in omnibus. Kung mali ka na dyan, mga kababayan, paano mo pababawiin yan? Aray ko. Pero iba itong si Atty. Paligod. Meron pa rin tinatawag na mga kababayan, meron pa rin mga palusot na hindi daw yan applicable sa lahat ng mga pagkakataon. Aray ko. So, ibig bang sabihin, mga kababayan, any people, di ba? Any person, pwede mo na lang isali basta-basta. Kasi, that's the impression, mga kababayan, na nakuha ko. Kahapon, meron din interview itong si Ted Filon na sinasabi niya, bakit yung dalawa, si Loren Legarda, wala dyan sa listahan, or hindi nabanggit sa hearing, at itong si Mark Villar. It appears na nagbabago ang direksyon ng inyong sinumpaang salaysay. Depende, mga kababayan, kung sino ang inyong kaalyado. Like what happened to Congressman Alvarez, Pipito Alvarez, 'di ba? Mga kababayan. Nakiusap sa kanya etong isang babae, nag-email in behalf of Mike Defensor, mga kababayan, na i-endorso etong impeachment laban kay PBBM. Alam kasi nila na DDS yan eh. Dating PDP laban chairman ata yan si Pipito Alvarez. 'Di ba? Pero hindi sila pinagbigyan, mga kababayan. Anong ginawa nila? Biglang naisama. Kasi doon sa unang mga statement nito, wala naman si Alvarez eh. Nung lumabas yung 18 Marines, wala si Alvarez doon. Pero bigla na lang, mga kababayan, lumutang ang pangalan ni Alvarez. So, under the impression din si Alvarez na siguro ito yung dahilan. Tinanggihan ko sila. 'Di ba? Maliwanag yan, mga ka-GPnatics. Si Baligod, huling-huli na. Ang daming sablay. Noong 18 Marines, siya ang sumasagot halos. Talagang pinagpipilitan pa rin, mga kababayan eh. 'Di ba? Umamin na nga yung isa eh. Sabi pa nga niya, oo, tama coach. Tama, your owner. Tama, your honor. Aray ko. Ano ata yun eh, bangag. 'Di ba?